Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa good news na ba mainit na pinag-uusapan ngayon ang Kimpawland just tungkol kina Kim and Paolo. Kung saan ay kumpirmadong na nga daw po ang malaking blessings na nagaantay kay Chinita Princess at kay Papi Pao. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpao. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula po sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So, ang napili nating basahin ngayon ay mula po dito kay Miss EA. Sabi niya, kung hindi maganda ang pakita at ugali ni Queen Kim Chiu, wala na yung supporters. Padami ng padami at sa 20 years in showbiz, isa siya sa malaki ang tulong sa ABS-CBN. Tanungin niyo ang mga bosses ng ABS-CBN. Huwag niyo lang kaming pakialaman sa pagmamahal sa aming Queen Kim Chiu. Kasi hindi kami magbabago sa pagmamahal kay Kim. Mahal kami at mahal namin si Kimi. Humble and down to earth. Walang arte at walang kayabang-yabang. At kilala natin na may busilak siyang puso. Very generous. Tama na yung nangyayari sa close book na tayo. Prayers na lang tayo. Kasi si Kimi, super tahimik na tao at kilala na super si Kimi na may kindness heart. Ang daming nagbash kay Kimi, wala kayong narinig na pumatol si Kim. Deadma at ignore kay Kim Chiu. Super bait. Bait na tao si Kim Chiu. God loves Queen, Kim Chiu and Daddy Paolo. God bless to Kim Pao. So, ayan. Ako, totoo po yan. Isa si Kim Chiu na pinakamabait na artista sa industriya, mga ka-Kim Pao. And, kaya lagi po siyang binibless kasi talagang busilak po ang puso niya. And tungkol nga po sa pagmamahal ng Kimpawlandias ng mga Kimers kay Kim, kailanman po ay hindi magbabago yon. Isa naman po yan sa pinakadahilan kung bakit ang dami pong paninira kay Kim. Minsan pag hindi na po epektibo, pag si Kim ang tinatarget, mga fans naman ang tinatarget. Para alam niyo yun, kunwari, palalabasin nila na si Kim and Paolo ay pinapaasa na lang ang fans, na si Kim and Paolo ginagamit na lang ang kanilang mga fans para sa kasikatan, pero wala talagang totoong relasyon silang dalawa. Yung mga ganang bagay. Kasi kapag umepect mga kakimpa, yung strategy nila na yon, di ba magagalit tayo kay Paolo, magagalit kay Kim, na pakitan tao lang, for the promo lang, na niloloko na lang nila ang kanilang mga fans. Pag nangyari yon, di mababawasan at masisira ang pundasyon ng fandom. Pero sabi nga ni Miss EA, kailanman ay hindi mangyayari yung nais nilang mangyari dahil ang pagmamahal ng mga fans kay Kim, mga Kimpawlandias and Kimers ay totoo at hindi po mawawala kailanman. Kailanman ay hindi po magbabago ang aming pagtingin kay Kim Chiu at kailanman hindi po magbabago at mapapagod na mahalin si Chinita Princess at suportahan. Ngayon naman dumako tayo mga kakimpaw sa atin pong mga balita na nasagap ngayong gabing ito at unahin na natin pag-usapan ito pong mga OOTDs ni Kim this month. Siyempre katapusan na po ng July, kaya naman mayroon pong pag-edit ang kanyang mga fans sa mga naging OOTD niya ngayong buwan na to, mga kakimpaw. So, nakitan po dito si Kim at kanya pong nirepost to. O, diba? Lahat ng effort ng kanyang mga fans, talagang binibigyan po niya ng
appreciation. And pinaparamdam ni Kim na talagang nakikita niya, sobrang na-appreciate niya, kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga fans eh. Anyway, eto, sobrang gaganda ng mga outfit ni Kimi, no? And kahit ano pong isuot ni Chinita Princess, ay super bagay po talaga sa kanya. Mahusay talaga magdala ng damit si Kimi. Ngayon naman, dumako po tayo dito sa mga kaganapan sa Showtime, kung saan nahugot na naman nga po si Kim Chu, ni Bestie Darren at ni Kuya Jong. So isa nga po sa mga hugot dito kay Kim ay yung pagtanong nga po ni Kim Chu kay Bianca kung ano daw yung feeling ng kaswitan. Nang may kaswitan pala, may kaswitan sa stage. Ito po sa Dasbian, no, mga kakimpaw. Abi ni Darren, ay parang hindi naman nga kailangan malaman ni Kim dahil alam naman niya yung feeling na yon nang may kaswitan. Alam na alam talaga, no? Binubuko talaga ni Bestie Darren si Kim na laging may kaswitan. Laging may kabebe time. Anyway, sabi naman ni Kuya Chong, bakit nga tinatanong ni Kim kung namimiss na ba niya? Namimiss na ang bebe time nila ni Paula Avellino. Hoy, grabe naman yun. Kaya kilig na naman ang Kim Paulandias at buo, gising na naman ang kanilang mga dugo, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito, mga kakimpaw. At pumapatungkol nga po ito sa balita ni Sir Eric Jen Salud. Sabi niya rito, I am not in the position to reveal details of the movie. Just like any fan, I'm just excited. Dream ko kasi for them yun. Fan din ako ng director ng movie. Hashtag Kim Pao. Sabi naman dito ni Carlos Miguel, Eric Jen Salud has confirmed na may new movie ang Kim Pao. Yes, eto yung big news talaga, mga ka-Kim Pao. Lalo pat, ang movie nila Kim and Paolo, ayon nga kay Sir EJ, ay hawak ng paborito niyang direktor. So ito yung dream project niya para kina Kim and Paolo. Ano po? So, siguradong maganda to, mga kakimpaw, siguradong bago at may kapupulutan na aral, mga kakimpaw. Kaya super excited na ako na mapanood po ito sa Disyembre. Kasi siguro na po ito based sa mga nasasagap po nating chika, mga kakimpaw. So, nakakatuwa lang dahil makakapag-date uli tayo ng ating mga pamilya na sinihan because of Kim Pao. Kim Pao ang dahilan kung bakit tayo po ay mayroong date kasama ang atin pong loved ones. Sabi pa nga dito, dream project na yun for Kim Pao means maganda yung movie at fan siya ng director ng movie means magaling yung director. Abangan na lang natin kung makakapasa for MMFF. Nako, sana talaga mga Kim Pao makapasa to, mga kakipi. Sana po ay totoo ang mga nasasagap dating balita. Sana hindi lang hearsay yung sigurado na ang pagkapasok ng Kim Pao sa MMFF. May chika kasi na sigurado na daw ang movie ng Kim Pao About naman sa medyo naguguluhan dahil, di ba, nagtitaping na, nagsushoot na sila for the movie, tapos hindi pa pala pasok. Yung mga sunod kasi announce, dapat po ay may nasimula na, mga kakimpaw talaga. At ipapasa kung makakapasok nga po sa MMFF. So, pag-pray na lang natin ng good luck ang Kim Pao. And speaking of MMFF, mga kakimpaw, di ba kagabi nga may nabasa tayong comment kung saan malamang isa po sa dahilan kung bakit mainit ang dugo ni Vice ngayon kay Kim or bakit pinunterian niya si Kim sa sa ex, di ba nagkasagutan nga sila, ay dahil hindi po or natatakot itong si Vice na maungusan ni Kim Chu sa MMFF
dahil napabalita nga nakasama ang Kim Pao or may entry ang Kim Pao. So baka yan daw ang dahilan kasi natatakot natatakot si Vice, threaten siya kay Kim Chiu, ganun, kaya pinupunteriya. Pero yun po ay haka-haka lang yan mga kakimpa. Wala pong katotohanan. Natakot pong malampaso si Vice ganda, no, ni Chinita Princess. Mukhang healthy naman yung friendship nila mga kakimpaw. Wala naman sigurong ganon na mga kakipino. And ang dami rin lang kasi talaga mga banat na ngayon kay Kim. So siguro mga fans naghahanap ng reason kung bakit lagi na lang pinupunteriya si Kim Chiu. Napapattern daw kasi nila na tuwing may blessings na lang si Kim Chiu ay parati na lamang pong tinatarget ng bashing. Na para bang inggit na nga lang daw po ang dahilan ng mga bashings kay Chinita Princess. Kasi wala naman pong iba silang makita Wala namang ibang issue si Kim Chiu, wala naman siyang kaaway, mga kakimpaw, wala na siya tinatapakang ibang tao. Kundi pure inggit lang yung nakikita nilang reasons bakit si Kim lagi pong pinupunteriya. Pero ayun nga, tulad ng sinasabi ko mga kakimpaw, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi rin po talaga tigilan si Kim Chiu. Yung mga ganitong klaseng comment na nagsisimula po ng gyera. Nagsisimula po ng away, ng fan war, and ang mahirap pa nito pag nakarating pa mismo, 'di ba? Lalong lalaki po ang issue mga kakimpaw. So, sa pagmamahal kay Chinita Princess for the sake na ikabubuti ni Kim, wag na lang po tayo gumawa ng issue. So, yun lang po muna ating update guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.